3, 2, 1, go. What's up mga ka-DJ Natives? Yan, kami nagbabalik dahil mainit ulit ang mga issue. Oo. Hindi tama. Sa tagal na panahon na hindi kami nagpakita sa inyo na ganyan, nag-uumapaw na yung mga ideya sa amin eh. Kaya kailangan na namin humarap ulit sa camera ngayon eh. At dahil nag-uumapaw na ang ideya natin, nagbabaha na. Oo. Nagbabaha na eh sa utak ko eh. Ay pag-usapan na natin ngayon ang mainit talaga. Ang init kahit malamig, ano? Ganto na sila. Kita mo sana mo na. At sila nakaganto. Si DE tsaka si Yusek. Nakaganyan na. Stress na. Bakit? Ba't stress? Abay, baha-baha na hinanakot. Hinaano nila eh. Baha-baha din. Hindi lang timba, no? Lame-lamesa. Malanjo. Sa sasakyan. Maleta. Sa sasakyan. Ang... light lang tayo. Light lang. Yan. Oy, again, kamusta sa inyo mga ka-DJ Natives? Yes. Yun, maraming salamat sa mga ilan na naghahanap sa amin, no? Sa 140 naming subscribers. At sa mga, siguro may isa 10 na loyalistas. Loyal talaga. Kasi talagang... mga nagtatanong kung kailan tayo ulit mag-shoot. So, ito na po. Living and breathing na yung DJ Natives sa kanila eh. Wow. Wow. Bilang pagbabalik, ano bang maganda-gandang pag-usapan natin ngayon, kundi yung current din na nangyayari at mainit na issue ngayon sa Pilipinas. Actually, hindi lang basta to issue o balita, nagiging parang meme na time, to eh. Saka telenovela na rin natin. Telenovela na to, no? Yung manonood ka na sa YouTube na, no? Manonood ka na sa YouTube ng updates eh. Everyday, no? Yan. Kung ano nangyayari Tinalo pa yung Netflix and chill eh. Talagang... Hindi. Doon kasi hindi mag-chill. Yung talagang mag-iinit yung ka, ulo mo. pero nag-iinit ako. Oo. Naka-chill yung katawan mo. Pero, alam mo yun, gusto mo manuntok eh. Kaya. Iba kasi, basta. Pupunta na tayo doon. Ano ba talaga nangyari? So yun, current na nangyayari. Alam naman ng lahat, no? Dapat, kung Pilipino ka, dapat alam mo yung nangyayari, no? So, usapan ngayon yung, corruption. Specifically sa flood control projects. Control projects. Yan, pagka ghost naririnig projects. Yan, mga terms na yan. Flood control projects. Pag naririnig ko yan. Ghost projects. Alam mo yan, yung magje-jebs ka ba? Tapos gusto mong mag-jebs, di ba? Yung pagje-jebs ay nakaka-relax dapat na na gawain eh. Pero pag naririnig mo yung flood control projects na nag-algorithm doon sa YouTube mo, biglang nag-next, parang talagang magalit ako. Di ba? Iba talaga ang tama. Alam naman kasi natin, di ba? Kung tayo medyo may pakialam sa bayan natin, kahit kakaparanggot, alam natin na meron talagang korupsyon sa Pilipinas. Kumbaga, medyo open secret na rin sa lahat na yung mga korupsyon pagdating sa paggagawa ng kalsada, yung paggagawa ng drainage, yung lagi natin nakikita na maayos yung kalsada pero babasagin. Oo nga eh, diba? No? Parang, lalo na pag malapit sa eleksyon. Yun. Tapos makikita mo may mga billboards na yung cost ng project tapos yung ginawa ito lang. Parang may mga obvious na kasi, di ba? Although kahit gano'n naman, nagagamit naman natin kahit papano, kahit kumbaga sabihin mo na substandard yung gawa nila based dun sa project cost na nilatag nila o pina-approve nila. At least nagagamit natin. Pero itong mga nangyayari yun talagang medyo matindi, no? Talagang sampal sa mukha natin mga Pilipino eh. Obvious. Parang napansin ko, nagsimula nung parang pandemic time eh. Parang lalong dun lumala eh. Kasi parang pansin mo na bigla yung... Hindi, alam naman natin na global warming eh issue talaga sa buong mundo, di ba? Lahat nagbabaha. Ito mo nga sa yung current issue ngayon na mga binabagyo sa ibang bansa, di ba? May mga ganun nangyayari. Dito sa Pilipinas, damang-daman natin yan kasi archipelago tayo, puro tubig talaga dito. O hindi ka marunong maglangoy, goodbye. Bagyuhin pa kasi Pacific Ocean, di ba? Dito, ramdam mo kung may substandard na ginawa Oo, grabe. Wasak talaga yan. Tapos yan nga, main issue ngayon. Ang nadidikdik ngayon is yung Bulacan. Although,
alam naman natin, again, sa buong Pilipinas, mayroon namang mga gandang issues kahit naman sa mga bayan-bayan natin, di ba? Pero matindi kasi yung nangyayari sa Bulacan. Tayo, napatira tayo sa Bulacan, no, ng mga ilang taon. 4, 5. Doon din ako namulatan ng Doon ka namulatan ng korupsyon? Doon ako namulatan ng korupsyon. Dahil nga, yun din yung mga times na unang nagtrabaho tayo Kung nagtatrabaho tayo, nagbabayad tayo ng tax, ramdam na natin na, nagbibigay na kami sa gobyerno. May ambag ako. Bakit ganito yung nangyayari? Doon, grabe. Yan, alam ng mga Bulakenyo yan, no? Parang every year ata, lalo pag December ata yun. Gagawin yung kalsada. Tagal-tagal mong inaantay yun, di laging traffic. Tapos pag nagawa na, siguro mga 3 months lang, basagin na naman nila, no? Grabe ka naman sa 3 months. Taon naman siguro, pero... Mag-comment yan yung mga taga Bulacan, alam nila yan. Kayo nga magsabi kung anong tunay na nangyayari. Kung gaano katagal yung pagkagawa, gaano katagal yung time na magagamit tapos babasagin ulit. Kung dun sa 114 nata naming followers, mag-comment yung taga Bulacan dyan. Sorry. But again, at least yun, nagagamit, di ba? Ayun na nga yung standards natin, at least, no? Pero yun, nagagamit. Pero itong mga flood control projects, grabe. Iba to. Iba. Mas nakita din natin ngayon kasi nga, ang unti lang ng ulan, biglang baha na agad. Yung mga nagiging problema, hindi naman yung talagang 1-2 linggong naulan tapos magbaba. Hindi, talagang medyo konting ulan lang magbabaha na Tapos pag bumagyo na heavy rainfall talaga yung talagang bahang-baha. Hindi, ang point mo, dun sa ibang mga lugar na hindi naman binabaha, biglang binabaha na ngayon. Magtataka ka Tapos, ang matindi kasi doon, sige, sabihin na natin na yun yung talaga ng Pilipinas, bahain siya, sabi mo nga, archipelago, no? Pero ang nakakagulat kasi doon, may mga pondo pala kasi, na sobrang lalaking pondo, na inilaan para doon. Gugulat din ako diba? Ako kasi pag nakapagtrabaho tayo sa Pampanga, Bulacan, may mga lugar naman kasi talaga na natural way talaga ng ilog ng baha or tubig, no? Tulad nga yan, di ba? Yung alam ng mga taga QC yan, yung Tulyahan River. Dati yung part ng NLEX, di ba? Tulyahan siya. Ngayon, naging NLEX na siya, nagkaroon ng kalsada. Siyempre, yung tubig, hahanap siya ng dadaluyan niya. So, nagkakaroon ng... nagli-leak out nagli-leak out yung kung saan man yung tubig. Siyempre, nagawa na rin ng paraan ng gobyerno yun, ng mga drainage, etc. Ganito, ganyan, no? Pero, magbabaha pa din. From time to time. Kaya sila, nagkakaroon ng mga flood control project funds para magkaroon ng... ma-prevent yung mga ganong yung mga ganon. At kaya rin, approved yung ganyan. Yung mga flood control projects kasi necessary sa Pilipinas Lalo na kung Pilipinas kuno, yun yung press release nila di ba? Pero ito ang tanong ko, paano ba biglang sumabog tong issue na to? Di ba? Sino ba nagsimula nito? So, ang ginawa ko, tinanong ko dahil syempre updated na tayo Alam mo na, AI ngayon syempre. Diba? AI na ngayon. Ano rin tayo? Savvy rin tayo kung ganyan, di ba? So, tinanong ko si Gemini, sabi ko, explain mo nga sa akin in Taglish yung mga nangyayari. Di ba? Kung paano ba sumabog tong mga issue na to. Natanong ko na si Gemini kung ano bang rason. Sabi niya, ang main trigger, worsening floods. Kaya nga nasabi natin kanina, alalahanin mo yung mga sunod-sunod na bagyo at malakas na pag-ulan nitong 2025. Grabe yung baha, di ba? Lalo na sa mga probinsya na sa Central Luzon. Tulad ng Bulacan na halos lumubog na sa baha. Nagulat ang marami dahil bilyon-bilyong piso ang ginastos sa gobyerno sa mga flood control projects. Pero bakit parang hindi naman umubra? Maraming Pilipino ang nagtanong, saan napunta yung pera? Hindi lang yan. Nag-trending din sa social media ang mga post at video ng mga tao na nagrereklamo na mas lalo pa nga lumala ang baha sa kanilang lugar. So, in short, baha. Nung bumuha ng sunod-sunod, saka lumitaw yung ganyan. So, anong ginawa? Napansin mismo ni President Marcos Jr. ang sitwasyon. Siyempre, presidente ka ng bansa, tapos lahat ng tao nagrereklamo. Sabi pa niya, personal niyang ininspeksyon ng ilang proyektong flood control sa iba't ibang lugar, kasama na nga ang sa Bulacan. At doon, nakita niya mismo ang mga problema. Number 1, ghost projects daw. May mga proyekto na nakalagay sa record na tapos na, pero nung in-inspect, either wala naman palang ginawa o kulang na nagawa. Parang multo lang na nasa papel. Kaya ghost Ghost. Takot ako. Ikaw ba nakakita ka na ba ng multo? Wag naman ganyan. Hindi nakakita ka na ng multo.
Ay, hindi. Di ba? Ako din, hindi nakakita. Ibig sabihin, yung project na yun, hindi man lang nakita. Wow! Baka ang nakakita lang na may project sila mismo. Yung baka mga gumawa, parang naging premonition. Yung mga contractor na yan, may third eye. May third eye. Tsaka yung nakita nila yung project nila Yun na nga. Tsaka yung mga DPWH officials. Oo. Tsaka mga alleged congressman. And senators. May mga third eye siguro sila. Kaya siguro sila nasa posisyon. Baka. Sila si Vincent, no? Diba, no? Kaya pala ganun eh. Kaya pala ganyan. Alam mo sa third eye, no? Tinitrigger nila yung third eye nila. Nakita ni BBM, number 1, ghost projects. Number 2, substandard pa yung mga project na yon. May mga ginagawa naman, pero ang pangit ng gawa. Mahina ang materyales o mali ang pagkakagawa, kaya madaling masira. At walang silbi. Ngayon, after nung nakita ni BBM yon, nagsona siya, di ba? Nagsona siya noong July 28, 2025. Pang-apat niya na nasona. Inutusan niya ang Department of Public Works and Highways na magsumite ng kumpletong listahan ng lahat ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Doon niya rin sinabi na magsasagawa ng performance audit para masuri kung saan talaga napunta ang pondo. He even called out to corrupt officials and contractors. Sinabi niya, ang sabi ni BBM, nang naalala ko yung, mahiya naman kayo. Naging meme din yan eh. Mahiya naman kayo. Naman kayo. Ganda-ganda. Boses mo BBM, ikaw ba yan? Tapos nag-decide na si Marcos na mag-audit. Ang desisyon ni Marcos na mag-audit ay directoring tugon sa mga sumusunod na factors. Number 1, yung persistent flooding. Tapos number 2, syempre, yung public outrage. Galit na yung mga tao eh. Pag nag-Facebook anong time na yun, puro nga reklamo. Tapos minsan wala pang tubig yung iba. Ibang issue na yun, pero, di ba? Tapos may initial findings niya. May mga nauna ng report mula sa Commission on Audit at sa iba't ibang ahensya na may red flags na nakita sa ilang proyekto. So in short, ang baha at ang galit ng tao ang nag-udyok para kay President Marcos na seryosong imbestigahan ng issue. Pero may napag-usapan tayo nung isang araw eh. Sabi ko, kasi tinatanong mo ako eh, parang paano nga ba nagsimula yung pumutok tong issue na to. Sabi ko nga, mula yun nung nagbisita si BBM. Pero sabi mo, hindi. Ang lumabas talaga yan, actually yun yung naging parang trigger. Yung si Vico Soto, naglabas siya ng mga interviews. Na mga Diskaya. Pero alam mo bakit? Bakit naglabas si Vico ng ganun? Kasi nga nakita nga ni Vico yung listahan nung pina-audit ni BBM. Na matindi rin yung projects actually sa QC, no? Saka sa Pasig. Kasi yung isang Pasig. Yung projects yung flood control projects, nabanggit ko nga, di ba, yung mga Tolyan River, nasa QC kasi yan. So, dapat doon talaga i-control para hindi masyadong maapektuhan yung Pasig. Tapos, yan, kasama na rin yung Marikina dyan. Alam naman natin, yung mga laging binabaha eh. QC at saka Marikina eh. Ang laki ng ilog dun eh. Kasi mas mababa sila eh. So ngayon, tinanong ko nga rin si Gemini kung anong connection naman ni Vico Soto dyan o paano nagsimula yung ganyan. Sabi ni Gemini, si Mayor Vico Soto talaga ang una nag-highlight ng issue at naging viral yung Facebook post niya. May Facebook post si Vico yan, itong Facebook post na yan. Pero bago pa yan, may mga nauna pang pangyayari na naging trigger. Ang pinakaunang naglabas na impormasyon ay si BBM. Noong August 11, nag-press briefing siya sa Malacanang. Tapos, yun, parang nga maghanap ng audit. Sabi niya, may mga malalaking anomaly sa flood control program ng gobyerno. And then, anong connection ni Vico Soto? Agad niyang nakita sa listahan yung mga top contractors na binanggit ni BBM. At doon, napansin niya na dalawa sa mga kumpanya sa listahan, si Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corp. at si St. Timothy Construction Corp. Saka bale si St. Gerard din. Actually, yun ang pinakaunang ni St. Gerard, yun. Which is pagmamayari ni ng mag-asawang Diskaya. Diba? Ayun, so doon gusto mo payong? Gusto mo payong? Yayabang. Kaya minsan mahirap din yung yayabang mo yung no? Pero sa issue na to, naging mas maganda na nagyabang sila. Kasi, parang ngayon, na-open tuloy ngayon, di ba? Na-open ang floodgates. No? Na-open talaga lahat sa pagyayabang. No? May maganda rin na idulot sa bayan ng pagyayabang. So, sinasabi mong maganda magyabang?
sa mga ganitong sitwasyon? Wag lagi. Hindi, sa sitwasyon na to mismo, specific, magandang nagyabang sila. Maganda. Ano lang siguro? Naalaman natin tuloy. Ano tawag? Coincidence. Yeah. Pero sa kaso nila, co-accidents. Kaya nga. Na-accident tabunan tuloy yung issue ni Julius Babaw na binabayaran ng 10M. Oo, meron pa palang gano'n, naalala ko. Nawala na. Nawala na. 10M, dito tayo sa bilyon-bilyon. Nadapit pa si Corina, di ka? Si Corina at si Julius. Kasi ang issue nga nun, binayaran ni Diskaya si Julius tsaka si Corina para i-interviewin sila. Sa vlog lang naman. Mga PR, gano'n. Kasi nung Mayo, di ba? Elections yun. Magkalaban kasi yung babaeng Diskaya. Zara ba yun? Si Mrs. Diskaya at saka si Vico. So, nanalo si Vico. Siyempre, hindi niya ilalabas agad yun nun. No? Kasi kampanya season pa. So, ngayon, nilabas nila yung issue. So, nagkalabasan na. Ayos. Tapos, grabe, naging antindi kung sa mga sumusubaybay dun sa Senate hearing, no? Saka sa Congress hearing. Kung sino-sino na yung inilabas silang pangalan. Una kasing syempre, unang lalabas dyan is yung contractor. Ayan, syempre, unang issue kay Diskaya. So, sila yung unang pinadala. Nalaman din yung mga issues sa Bulacan, 1st District. Teka, bago tayo pumunta dyan, explain mo nga sa akin yung buong sistema ng contractor, DPWH, yung yung kongresista o senador. Paano naging related tong mga Actually, yung contract, magkaiba yung style nila yung kay Diskaya muna. Si Diskaya, parang the usual, no? Tamang open secret, no? May mga bagay tayong alam na ba't natin alam, no? Kwento nito, knowledge, biglang common knowledge na lang lahat, no? So, si contractor, si Diskaya, contractor siya. Siyempre, kumbaga, para makakuha daw sila ng project sa gobyerno, magbibigay sila, may cut sila. Maglalagay sila kanino? Sa mga sinabi niya kasi mga congressman. Sige, ganito. Para maging contractor ka na affiliated sa government, dapat meron kang PICAB. Ano yung PICAB? Pero yun yung requirement mo para makapag-bid ka sa mga government projects. Philippine Contractors Accreditation Board. Hindi lahat ng contractors meron yan. So, mag-a-apply ka niyan para magkaroon ka ng PICAB. So, pag may PICAB ka na, saka ka pala makakapag-bid sa mga government projects. Okay. Yun. So, yan, may pick-up na sila. So, nagbibid na sila. Ang nangyayari pasaba na sila sa listahan? Sa list ng mga pwedeng maggawa nung mismong kalsada, government project. Okay. Anything na government projects, sila yung pwede mag-bid dyan. Sila yung contact ng government. Anyway, so after nun, mga Diskaya, nagbibigay sila ng cut. Ayun ang sinabi niya May mga nagpangalan siya ng ilang mga kongresista na binibigyan nila para makakuha sila ng projects. Pero bakit diretso sa kongresista? Ayun nga yung matindi dyan ang tawag doon? Each congressman, each district may mga budget sila and then i-impart nila yon o parang hahati-hatiin nila yun. Hati-hatiin nila yon each district, tapos yung iba tulad nga sa QC. Sa QC kasi parang maraming naging projects na nilalabas si Diskaya. At actually, meron nga rin sa sa Mindoro ata yun. Meron din sila sa Laguna at Mindoro. Meron pa. Pala. Kasi pinangalanan niya rin yung sa wag na tayo magsabi ng pangalan. Wag na. Pero yun, kasi kahit naman hindi tayo magsabi ng pangalan, sinabi naman na nila, no? So marami silang dinawit na congressman. Pero syempre, hindi yan maaprubahan hindi naman yung direct contact nila sa congressman. Meron pa rin mga DPWH na officials dyan. Okay. Doon na kasi papasok si DPWH yung nag-implement, no? Mga ganang projects. So picture natin, congressman may budget or distrito may budget, di ba? Ngayon, after nun, pupunta na kay DPWH. Yon. Actually, si DPWH muna yung may listahan ng mga projects May listahan ng mga projects. Na. So, pwedeng it's either si congressman na nagpagawa ng project or meron silang listahan. Dito, ilagay mo yung pondo mo dito. Ganon. Then, pag may napa-approve or nagawa na nila, pag napa-approve na nila yung project, tas nagawa na nila ng reports, papasa nila yan sa Treasury. Ito, lang to parang run-through lang. Hindi tayo sigurado dun sa mismong process. No? Parang based lang dun sa mga ito na yung pagkakaalam natin,
doom scroll ng mga... Yan. Saka sa hearing, kakapanood natin. Kaka-hearing and chill natin. Ipapabid na nila ngayon sa mga contractors yon na, ayun, nakasali. Pero... Teka, ano ba yung bidding? Ano ba ibig sabihin ng pamurahan ba? Or pagalingan? Ano ba? Doon na nga papasok yun. Yung, usually, ang bidding, yung kung formal bidding siya. Yung formal bidding? Pag ano ba merong iba-iba rin eh. May bidding na ako yung maglalabas ng plano, meaning, halimbawa ito, gagawa ko ng bahay. Isang specs yan, pati yung materials, pare-parehas na, ipresyohan nyo yan. Kung sinong pinakabababa, ikaw mananalo. Okay, kasi presyo. Ano naman siya, standard naman na siya eh. Standard na yung plano, standard na yung materials, etc. Meron naman na, kumbaga, bigay nyo sa akin yung design, saka yung materials na gagawin nyo. Tapos, magde-decide pa rin yung, hindi siya pamurahan, depende pa rin yun. May mga values pa rin na, stability siguro. Basta may mga ibang factors pa. Pero, syempre dito, ang nanggaling na nga yung design sa DPWH eh. So, meaning dapat pamurahan na lang siya. Kung sino pinakamurang gagawa ng project na yun. Kasi meron ng design nga pala, may blueprint na. May blueprint na. Blueprint ba tawag doon? Pero, ang nangyayari, daw, sabi ng mga diskaya na rin yan, para manalo sila sa bidding, magbibigay sila no. Yan. Ang tawag, iba-iba yung term nila eh. Yun, lagay. Ang tawag ni DE ng Bulacan, proponent. Kumbaga may porsyento. Parang proponent yung term nila. Para mas malinaw tayo, Google nga natin kung ano yung proponent na yan. Proponent meaning. Yung term nila. A person who advocates a theory, proposal, or project. Bakit proponent? Bakit proponent? Baka term lang nila. Kanina nga basura yung term nung nagdala eh. Basura. Pera natin, ginawang basura. No? May pera sa basura. Ganun na rin tingin sa value ng pera natin. Biro mo, nagbabayad ako ng sa grocery store. Ilang percent tax yun? May VAT yun. Napakalaki. Tapos tax pa natin. Yun. Anyway, yun. So, pag nagbigay sila doon, napakalaki na yung nawawala sa project. So, may ibibigay kay gantong congressman, may ibibigay sa gantong engineer, may ibibigay sa gantong district engineer. So parang all in all, minsan natitira daw sa project 30% na lang. 30 to 40 nga daw. 30 to 40%. Tapos syempre, gagawin mo ba yun ang hindi ka kikita? Syempre, kakain ka pa ng kita mo doon. Yun na. Yun na mismo actual. Ang matindi doon sa Bulacan. Ano bang nangyari sa Bulacan? Mas matindi yun doon sa first district ng Bulacan. Kasi nangyari doon, yung district engineering office, sila na rin yung naging contractor. Pwede, Ganto nga nangyari doon. Teka, sila Bryce ba yan? Oo, ito na yung kwento ng Bryce at si Alcantara, etc. Sige nga, ano ba nangyari? So, nangyari naman doon, may project na, di ba? May approved project na. Gagawin nila, may mga contractor, Sims, may Wawaw, yan, maririnig mo yung mga yan. Si Wawaw, si Chubby Boy. Yan. Ay, sorry po. Hiramin nila ngayon yung lisensya nun. Okay. Hiramin lang nila yung lisensya nung contractor. Pero ang gagawa nun, yung team lang din nung mga DPWH. Nila Bryce, na ano yun, nag-hire din sila ng mga tao? Nag-hire lang sila, meron silang sariling magre-renta silang backhoe, mga ganyan. Yun. Yung DPWH mismo. Ano kaya hindi DPWH, yung sila Bryce na assistant. Sila Bryce mismo. Hindi yung DPWH. Parang gagawa nila, gagawa nila ng approved project. Pag approve na yung project, pero ikaw, meron ka ng lisensya, ikaw si Wawaw, kunin ko yung lisensya mo. Para... Opo. Wawa naman, no? Parang di nga siya may-ari, no? Parang kawawa, parang naiupo lang yun. Parang scapegoat lang yun. Wawa naman. Tapos pagkakuha ko nung lisensya mo, ikaw na yung makikita na contractor doon, pero hindi ikaw yung nagawa. Ikaw yung contractor na accountable na gawin yun, pero hindi ikaw yung nagawa. So, mangyayari sa'yo, may cut ka. Kasi gamit yung pangalan mo. Gamit yung pangalan mo. So, yun lang yung matitira sa'yo. Sabi nila, 6 to 10% daw yung sa kanila. Pero dun sa buong budget na yun, kung sabi nga nila, kung 100 million yung proposed project. Ayun, yung proposed project, hindi 40%. May 25% parang sa proponent ng congressman. Tapos mayroon pang percent dun sa Basta ang dami. Sabi nila, mga 30% na lang natitira. So, ano pang magagawa mo sa 30%? Anong nangyayari tuloy? It's either papanipisin, papaanuhin. Or wala talaga. Ghost. Yun ang ghost, diba? Pero yung isang grabe, hindi ko lang kung mapapakita ko dito. Parang anong nangyayari? Yan, nakaganyan. Yan yung parang slope. Tapos, para, di ba, may, ito yung kalsada.
Para mangyari, yung tubig doon, pumunta dito, may tubo yan, di ba? Lalagyan nila ng tubo. Para yung drainage. Tubig, may drainage na nakakonekta dito sa ilalim ng lupa bago nila sementohin. Para pupunta doon. Yung tubig, gaganon. Yung tawag doon, maglilik sa mga tubo. Maglilik doon sa mga tubo. Leak. Nakakita nila Vince Dizon, yung bagong DPWH. Ilagyan lang ng kunyaring tubo. Parang so, hindi nalabas? Ilagay lang, hindi lalabas kasi pinatong mo lang dito. So, sinemento din yung likod na yun. Sinemento lang yung likod. Nalagyan lang ng maliit na tubo sa una para may kitang tubo. Saan probinsya yan? Hindi ko alam kung sa Bulacan din yan. Baka malamang siguro sa Bulacan. Wala na. Yari kayo. Nasipat ni Vince Dizon. Yari kayo. Nakakaano lang, no? Sa akin naman, again, babalik tayo din sa una kung mali naman mag-corruption, mali magnakaw, no? Pero, sige, ginawa nyo naman na nga yung nanguha na kayo. Pero, ang sa akin lang, gawin nyo naman. Kahit, hindi, iba naman ginagawa Hindi nga, dami nga hindi. Diba? Hindi nga talaga ginawa. Nung chinek nila ng chinek, halimbawa, tapos nung nag-check si President Marcos, mali din iba din yung mga coordinates na binigay, meaning or mali. Sa exact point na to, pupunta ka dito, narito yung project. Pumunta siya doon sa isang project, wala doon. Wala talagang gawa. Sasabihin, hindi po yan. Dito po yung project na ginawa. So, ibig sabihin, mali yung coordinates na binigay nung DPWH or nung, nakalimutan ko na yung kung DPWH siguro sila may listahan ng projects Ayun. Ay, grabe. Tindi nang nangyayari. Alam ko medyo magulo rin yung paliwanag ko, no? Tsaka paliwanag natin. Pero alam nyo na rin naman. Kaya yun, di ba, magagalit ka din matitrigger ka din. Hindi, magagalit ka talaga. Kasi lahat ng kilos mo ngayon may tax Yun. Tapos lalo ngayong panahon na to. Alam mo yun, di ba? Yung picture ng nasa isang gandong lamesa na may milyon-milyon. Katutak na pera. Meron kang ambag doon, may sentimo ka doon. Tapos yun, kanina, yung mga, di ba? Yan, dawit-dawit na yung mga pangalan ng mga congressman. Ano ba nangyari kanina? Nagkakaroon na tayo ngayon ng mga exact values. Kung magkano yung mga nakukulimbat. Okay. For example, 100 million project. Hindi, ganito na lang. Wag na yung sobrang specific, no? Pero yung magkano yung mga nade-deliver na pera. For example, nagsabi kanina si Mr. Orly, nakalimutan ko yung apelyido Siya yung nagde-deliver nung mga pera. Sabi niya, dinideliver niya yung mga mali-malitang pera. Pinakamarami niyang na-deliver is 46 na maleta. Isang maleta, 48 million. Biruin mo yun. Si Orly Gortesa? Hindi Ito. Kanina, punta ka lang sa Facebook, makikita mo na. Ayan. Gotesa. Orly Gotesa. Yan. Multiply, kaya ba ng calculator? Sige, baka hindi kaya ng Samsung. Ilan? Isang maleta? 46 times 48 million. Sa isang deliver, meron siyang 2 billion, 200 million. 2 billion. Saan nilalagay daw yun? Di ba maleta? Iba-iba nga. Yung van? Mayroong isa, dala ni, multiple yun. Siguro, kasi sabi ni Bryce, 6 to 7 na, yun na van. Oo. Biruin mo yun. Minsan palit sa sakyan, minsan i-deliver sa gantong bahay. Billion? Alam mo yun, kung ako ngayon may 1 billion, kaya ko mabuhay ng 5 beses 5 lifetime ko yun no? Hindi lang siguro mag-aaral ka, medyo marangya pa yun, kaya yun din nga ang pinagtataka ko sa kanila no? Lagi kong tanongin, paanhin kaya nila yun no? Yung ganong karami na narangya. Ilan yung helicopter niya, bakit Teka, sino ba may... Si Saldico. Yan pala, sorry. Si Saldico kasi nilabas, parang naimbestigahan ng DPWH. Lahat naman yan open, nakapost na sa Facebook, masa-search nyo na yan, no? Kaya huwag nyo kaming hindi kami nag-spill ng secrets, ha? Tsaka opinion lang naman natin to, Opinion. Bahala kayo. Pero may mga news. Anyways. Ilan yung helicopter niya, tayo, nag-isip ka ba? Gusto mo magkaroon ng helicopter? Gusto mo ng helicopter? Pero may private plane siya? May private plane siya. Sino siya, si Taylor Swift? Saan ang concert? No? Ba't yung Taylor Swift sa kanya? Mas mayaman siya. Ewan ko lang din. Mas mayaman yun. Sorry, Swiftie by heart. Swiftie pala bigla. Magagalit ako pag mas mayaman pa si Saldico. Tingin ko naman. Talaga ba? Oo. Mas mayaman si Saldico. Ilan na helicopter niya? Hindi nabanggit. Tingnan natin. Search mo.
Saldico Helicopter. Ito. 4.7 million 4.7 billion, boy. Billion worth of aircrafts. May ganyan ba si Taylor Swift? 4.7 worth of aircrafts? 4.7 billion. 1, 2, 3. Tatlong helicopter. Tatlong private jet. May ganyan ba si Taylor Swift? Iba-iba pang lahi. Ikaw nga, no? Tama yung tanong mo kanina eh. Ikaw ba, gugustuhin mo ng helicopter? Ano ba siya nung naglalaro ba siya ng helicopter nung bata? Wala maisip na, siguro pag dumating ka naman sa point nga na ganun kayaman, no? Maaaring may advantage, may ano. Bibili ako niyan. Pero helicopter. Tapos tatlong private plane. Siyempre, may mga bagay tayong hindi na maintindihan, no, sa status natin ngayon. No? Pero okay sana kung talagang tinrabaho mo, talagang hard-earned money yun mo na binili mo niyan kasi yun pangarap mo. Okay naman, wala namang kaso. Hindi naman tayo nangingialam sa ganun, di ba? Advocate nga tayo nun. Alam mo, kung ako maging scientist, ang gagawin ko, yung konsensya, di ba, meron tayong kasabihan na kainin ka sana ng konsensya mo ng ganyan. Guilt ba? Kung ako magiging scientist, yung konsensya, gagawin kong sakit. Ay, gagawin kong virus. Para pag literal nakakainin siya ng konsensya mo. Wala nga siyang konsensya na eh. Meron pala yan. Doon na papasok yung ano eh. Kasi wala siyang konsensya. Siguro, kaya nila kayang iangat bumili ng ganan. Kasi doon na papasok yung... Criminal pala talaga siya. Kaya mo bang gawin yun na magnanakaw ka ng ganun? Tapos wala kang konsensya. Grabe kung 10M, magnanakaw ko 10M. Parang medyo manginginig-nginig tayo niyan, di ba? Parang iba na yun eh. Parang 10,000 nga lang, di ko na kaya eh. Again, any amount naman, napakahirap naman. Diba? Ano mo yun? Tsaka alam mo, tax ng, again, di naman tayo naging, di ba? Kung gagawin mong sakit yung konsensya, mas marami pang mamamatay na... Nga, may point ka doon. Tama. Kaya din nga nila nagawa yan eh. Parang nado na sila sa level of, kung totoo man yan. Again, alleged or ano. Pero kung totoo yan, di ba? Ayun na yung talagang kasi wala ng konsensya. Wala silang konsensya, no? So, mali pa rin talaga magiging super healthy niyan pag ganyan. Oo nga, no? Sobrang healthy na nila. Hindi, masama na. Sila yung natira sa mundo. Wala na. Di ba? Gunaw na ang mundo talaga. Puro airplane na. Ang tindi din eh, no? Sa akin naman, pwede, kung di nyo mapigilang, magnakaw o ano. Pero gawin nyo naman. Hati naman tayo. Ayun yung sa'yo. Ang sa akin, syempre, wala. Kung ano yung dapat gawin. Kung ano yung dapat kasi humihingi tayo ng tax sa tao eh. So, di ba sa ibang bansa naman, ganun. Oo. Malalaki talaga yung taxes nila doon, pero nakikita. Tsaka majority nung tao doon, pag kinausap mo, hindi sila nagrereklamo. Mm-hmm. Or may nagrereklamo man, pero hindi ganun kalaki yung percentage ng mga tao na nagrereklamo. Dahil yun nga, nakikita talaga nila eh. Libre ang healthcare, libre ang education ng anak mo hanggang high school man lang, di ba? College ka na magbabayad, tapos pag nawalan ka ng trabaho, medyo may way ka na papasahudin ka ng gobyerno. Ano ba tawag doon? So, parang subsidized ka. Yun, subsidized ka pag nawalan ka bigla ng trabaho or nung COVID, di ba? Walang trabaho lahat. Yung sinasabi ng mga taga-Canada may sumasahod pa rin sila eh. Pinapasahod sila ng gobyerno or hindi pala pinapasahod. Binibigyan sila ng sapat na panggastos para tuloy-tuloy yung ekonomiya, tuloy-tuloy ka rin makakain. Tapos yung mga estudyante nga doon, may sahod daw eh. May allowance pala from government eh. Yung ibang bansa. Biro mo yun. So, nagbabayad ka ng tax, okay. Pero, kita mo, ramdam mo. Nakakalakad ka ng maayos, malinis yung kapaligiran mo. Hindi parang multo. Hindi parang multo. Yan ang multong nakakatakot. Mas takot ako dyan. Di ba? Pero bago tayo malayo muna, kasi diskusyon naman natin na to korupsyon. Korupsyon, ano nga ba kasi yung korupsyon? Ano bang nasasakupan ng korupsyon dito sa Pilipinas? Saka ano ba yung, ano bang magandang tanong? I-breakdown nga natin kung ano yung korupsyon. Korupsyon. Tama. Ano ba siya? Pagnanakaw lang ba siya? Ayun lang ba yung, paano naging parang talagang naging sakit-sakit na ba yung tawag dito sa corruption sa atin? Na parang nakasanayan na natin na parang, okay lang yan. Tama, ako nga sinasabi ko nga sige, kahit magnakaw kayo, basta may yun nga Di ba? Parang napakasama ng mindset. Pero, nandun na tayo sa point na ganun di ba, na grabe naman. Parang hopeless mindset na yun. Yun na nga, again, balik tayo sa wala nang konsensya Ninakaw na nga, hindi pa ginawa. So, ano ba, bakit ba
bakit ba tayo narito ngayon? Bakit ba tayo umabot sa ganito? Kaya nga, at ano nga ba kasi yung simulat dulo ng corruption sa Pilipinas? Explain natin. Sige. Siyempre, saan pa tayo pupunta? Kundi kay Wikipedia. Hindi, sabi dito, ang example daw ng corruption in the Philippines include graft, bribery, cronyism, nepotism, impunity, embezzlement, extortion, racketeering, fraud, tax evasion, vote buying, lack of transparency, lack of sufficient enforcement of laws and government policies, and consistent lack of support for human rights. Balik tayo doon sa unang-una. Graft. Ano ba yung graft? Yun yung pagka nakaposisyon ka sa power. May power ka, nasa posisyon ka sa politika, tapos ginamit mo yung power mo na yun for personal gain. Kahit ano yan. It's either parang hindi money, kahit yung power lang. Marami tayong ganyan sa Pilipinas. Ever since pa. Diga. Tapos sumunod ay bribery. Yan. Kasama to sa corruption ha. Alalahanin nyo. Diyan sa industry na yan na tinutukoy namin. De, joke lang. Marami namang industry, di ba? Na yun nga yung binabanggit ko dyan sa bribery nung nag-uusap tayo. No? Balik tayo doon sa original na kanina. No? Parang ako, contractor ko, binigyan kita ng pera para sa akin yung project. Yun, bribery kasi yun eh. Oo, bribery. Pero maraming mga day-to-day na nangyayari din sa atin. Mapa sa private to government private official companies. O private to government employee sa mga traffic, sa ganito, ganyan. Pero meron din sa mga private to private na natin. Again, di ba? Hindi. Nasa sales tayo, di ba? Yun ang sasabihin ko nasa sales tayo. Yun ang number one siguro. Ano natin Ano ba tawag minsan doon? hindi natin alam na ginagawa na natin siya. Kumbaga, yun nga, nabanggit ko, di ba, sa sales. Parang akala natin, trick of the trade na siya, na parang normal lang na hindi naman bribery yung tinatawag nating term. Minsan, pampadulas. Or ang term namin dati dyan is meron kaming marketing fund. Meron po kasi kaming marketing fund. May formal term pa pala kayo, ha? Imbis na gamitin po namin sa gantong di sa inyo na lang po namin yan. Para diretso na pong yung basta mga ganon. Mga ganon. Alam niyo na si owner, business owner, meron siyang manager o may gatekeeper. Si gatekeeper, siya yung nagde-decide para pumasok yung produkto mo. Di ba? Di syempre, kakausapin mo yan. Hindi naman not necessary na diretso bibigyan mo ng pera, gamitin mo yung ko. Maraming ways mababigyan mo ng mga usual mo na sa ganyan? Baka hindi ko sinasabi, hindi natin sinasabi na mali siya. Pero mali siya. Mali siya in a ethical way. Ethical way, yes. In a global ethical, universal ethical way. Mali siya. Pero ito nga, yung gaya ng sinasabi mo kanina, ano siya lalo na kung sales, advantage kasi siya. Saka laging kasi yung mga client or yung mga nilalapitan mo mga tao para bumili sa'yo, laging ang tanong ay ano bang meron sa akin dyan? So from hindi lang nanggagaling dun sa sa sales. Hindi lang nanggagaling dito sa nagbibigay, minsan nanggagaling din mismo sa bibigyan. Sila na yung nagpaparamdam. Minsan ikaw mag-offer, minsan magtatanong itong side na to. Wala tayong specific na sinasabi, pero totoo nga naman, nangyayari naman kasi siya Meron pang sobrang kukwento ko na kasi minura ako Grabe, lumapit ako na ganyan. Parang, syempre, alam mo yun, sa kalakaran na ganyan, kung hindi bribing, discount. Discount ang gusto nilang kapalit, di ba? Kung hindi discount, ang tawag natin doon ay rebate in the future, may makukuha siya. Pero rebate, discounted siya. Parang sa mga credit card lang din, di ba? Ganyan. O kaya mga bonus, yung mga SM card, etc. Ganon. Abay, hindi ako pumapayag. Kasi gusto ko, itong presyo ng produkto ko na to, ito yung gusto ko mabenta. Abay, sabi ba naman ni Chinese, PI pala itong na to Wala naman palang kwenta yung sinama mo dito. Ang nagsama sa akin, yung distributor. Ang distributor, sila yung parang nangongolekta, sila yung nagpo-promote, nag-i-introduce ng produkto dun sa clients, gano'n. Yun, sabi sa akin ng gano'n, Tapos, biro mo, parang ako, nandun ako sa lugar niya,
Farm yun, farm. Tapos alam mo yun, mumurahin ka ng ganun, hindi mo na anong gagawin mo, di ba? So, gawain na niya talaga. Yung ganun. Ay, hindi mo alam kung mabubuhay ka pa pag lalabas doon. Napakaliblib pa ng lugar. Pag nasa national issue na tayo, pag sa gobyerno, ganito, galit na galit tayo, pero hindi natin alam na in a personal experience, saka subconsciously, may ganun din tayo na ugali. So, nagsisimula rin yan minsan sa atin. Kaya, sa atin na. Oo, yung isipin mo ito na lang example ko na parang, hindi siya corruption pero pagnanakaw. Although yung pagnanakaw, sabi nga ni Vico Soto, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Di ka? Ayun, sabi niya, di ba? Ito, related to, doon sa sinasabi mo, na nung bata tayo, parang medyo pinasukan din ng corrupted mind paano? Alam mo to ginawa mo rin siguro to. Pasensya na po. Di, syempre, enrollment na naman. Enrollment, di ba? Nung college ka. Tatanungin magulang mo, magkano ba tuition mo? Mga ganyan style. Di, sabihin mo, tuition mo ay 7,000 po tuition ko. Ay, sorry. Ganun po yung tuition ng panahon namin at matanda na kami. Basta ganun, 7,000 po yung tuition ko. Pero yung tunay pala nasa 6,000 lang. Saan papasok yan? Sa fraud? Sa lack of transparency. Embezzlement siguro yun. Embezzlement. Ayun. Yun. Tsaka nagiging rin tayo Proud na proud din ng mga Pinoy na pag waisan natin yung isang tao. Uy, wais yan. Pag proud. Paano? May mga ganun tayong ugali na pag nautakan mo, magaling ka. Parang bida-bida ka sa kwentuhan, bida-bida ka sa di ba? Ay, wais to. Parang naanohan niya. Yung tipong tinatawanan lang ng ng mga Pinoy na ganyan, pero mali. Ayun yan. Na parang minsan, pag nautakan mo, nawaisan mo, mas proud ka pa sa inuman, mas proud ka pa sa mga tropa mo, sa kwentuhan, di ba? Bakit yan, sa personal level, may mga ganun tayong mga naka-engrave na ugali minsan Hindi lahat, again pero alam naman natin yan kung sino-sino tayo, di ba? Dumaan tayo dyan. Pero ngayon, palaki na siya ng palaki. Tatakbo tayo as SK. Yan. So, sinasabi mo, di ba? SK pa lang sa sangguniang kabataan, bata pa lang. May mga ganong issue, may mga nakikwento sa akin, bata pa lang. Di SK. May nakapagpatayo na ng ganito, nakabili ng gantong motor, kotse. So, tropa mo yan? Hindi ko tropa yan. Meron na mga nakikwento-kwento dyan lang. So, syempre, pag tumakbo na yun ng ganito, ay, normal pa lang, okay lang yan. Mayor na, kapitan na, kapitan. Kapitan, konsehal ng bayan, yan. Nagiging parang normal na siya. Tapos yung iba nga, nababanggit nga natin, yung mga sinasabi nila na wala na akong magagawa. Kasi, patupad nung nasa taas, so kailangan mong gawin yan, gusto o hindi, gagawin na nila. Naiipit na sila, di ba? Hindi, parang part ka na ng pero wala kang magagawa. Sistema. Kailangan mong gawin. Nandiyan na papasok yung sistema nga. Systemic na talaga to. Hindi, parang sinasabi mo na parang yung higher powerful person sa'yo, sila yung nag-utos na gawin mo to. Kaya yung mga under sa kanya, sinasabi niya, wala na akong magagawa. So, pero, dahil nga meron tayong nakasanayan na ugali na okay lang gawin yun, parang na-experience natin before, hindi mo siya ine-negate. Yung sinasabi ko kanina na ikaw on a personal level, naka-engrave sa'yo na okay lang yun, okay lang to. Alam ko yan. Dahil ganun, sige, susundin mo. Kasi pwede mo naman kasing hindi sundin Pwede nga. Pwede mo labanan. Madumi pala dito. It's either lalabanan mo kung takot ka sa buhay mo at may threat nga naman, resign na lang ako, hindi ko gagawin to. Kasi hindi ko kaya ng prinsipyo ko, okay lang. Hindi ko sasabihin sa iba, pero magre-resign ako, hindi ko kaya itong trabaho na to. Kaya ngayon, ang argument ng iba, paano naman trabaho to Kailangan ko mabuhay, kailangan ko kumain. So, yun. Doon napapasok ko yung maling sistema, maling culture, maling pagpapalaki sa atin, or maling, yun na yung sakit na napasa-pasa na. Ngayon na yung nangyayari. Absorb na natin lahat. May tawag, may dyan may emoji yan Yung sinasabi mong yan. Yung alam mo yung man shrug. Ganyan na lang tayo pagka tungkol dyan sa mga bribing, etc. at yung mga corruption na ganyan. Pero, yung sa sinasabi mo kasi na tungkol sa parang wala ka nang magawa, etc. na ganyan. Kasi kailangan mong kumain, kailangan mong mabuhay na ganyan. Parang hindi yun nag-a-apply sa mga diskaya hindi talaga. Hindi talaga.
Kailangan mong kumain. Kailangan mo lang ng payong, pero bibili ka ng ano. Actually, hindi, ayoko rin sa mga diskaya. Against din ako sa kanila. Pero parang didepensahan mo eh. Okay. Hindi ko sila... pero kasi, ayun yung point ko na private kasi sila eh. Di ba? Ang darating sa kanila, yung project, as project na. Yung yung approved budget, may condition na ikaw, diskaya, mabibigay lang yung project sa'yo pag magbibigay ka ng gantong porsyento. Ito lang sir. Di ba? Parang ganon. Kung hindi mo tatanggapin yung gantong kondisyon, di ibibigay ko dito. Sige po. Si Bitoy, no? Kamukha nga naman ni Bitoy, eh, no? Not saying na na lahat ng contractors ganun. So, ibig sabihin, siguro, kaya hindi sila nakikipag-bid kasi ganun na nga yung si Diskaya ang tumanggap. So, in a sense, kasama siya. Talagang accessory din siya. Pero kung hindi naman gagawin ni Diskaya yun, may iba pa rin naman contractor na gagawa. Yun nga, nataon. Sinasabi mo private kasi siya eh. Kasi hindi magsisimula yung gantong sistema kung walang approved project at walang gantong approved corruption from the top. Then from the government na tayo yung nagbabayad sa kanila para gawin yung mga flood control projects, para gawin yung kalsada, para gawin yung school. Nagbigay tayo ng pera sa kanila para gawin yun, para maging mas maganda yung buhay natin, maging mas ligtas. Pag bumaha, hindi tayo lulubog. Pag nagkasakit tayo, may hospital para sa lahat. Mali na tinanggap, mali na ng bribe ka ng government official. Pero yung government official supposedly magtatanggol sa atin sa mga ganyan. Yun nga, yun yung point talaga. Unang offer pa lang nung contractor, dapat kulong na agad yun eh. Hindi siya dapat mangyayari eh. Talagang hindi dapat mangyayari yun. Pero... di ba? Yun yung point dun eh. Hindi dapat magkakaroon ng project si Diskaya. Tapos or kung nag-offer siya na unang offer pa lang, kulong na yan. Pero alam mo, matatanggap ko sana kung yung mga nasa posisyon na yun, yung may pinagdadaan, may pinapagamot na may cancer na ganyan, etc. Yung parang kumapit na sa patalim para tanggapin yung mga ganyang offer na ganyan. Hindi eh. Nakikita, ilan? Pitong airplane yung mga nakikita natin. Hindi eh, 'di ba? Kumbaga parang kasing survival versus di ba? Survival versus greed. Kung para nga dun sa may itutulong mo yun sa, yung makukuha mo ay itutulong mo rin sa nangangailangan sa iyo, mananay mo, may cancer ganyan, 'di ba? O kaya ikaw, meron kang nadali na something, may nasira kang grocery store, tumumbo lahat ng mga laman doon, babayaran mo lahat yun, di ba? Parang, di tatanggap ka ng ganyan, ng suhol, di ba? Ng bribe. Hindi naman eh. Parang kagahamanan na eh. Kasi sobra-sobra na talaga. Sobra-sobra na yung... Anin mo kaya yun, no? Anin mo. Ikaw. Meron kang 50 billion. Anong gagawin mo? 50. Para ka ng user ngayon. Anin mo yun. Again, hindi natin, ito yung sinasabi ko, may levels kasi na hindi natin alam yung hindi naman tayo nabuhay sa buhay nila eh, di ba? Yan. Hindi tayo nabuhay sa buhay na yan? Kumbaga sila, halimbawa yung mga anak nila, yan, diba, na-issue rin yung mga nepo babies. Diba? Yung mga anak nila, nabuhay sila, talagang mayayaman na. Or kung hindi man, talagang lumaki sila na naka-helicopter, naka-branded bags, tapos talagang nasa fashion week, etc. Hindi naman natin alam yung buhay nila. Baka nga naman masarap pag naka-sports car ka, ganito, ganyan. Diba? Bawa ako, ngayon. Bigyan ka sports car. Hindi, di ba ang isipin ko, sports car, magkano gasolina niyan? Yeah. Traffic naman dito, ba't ako mag-sports car? Eh, ang practical. Tapos ang baba-baba, di babain pa, tapos puro humps. Nadon, ayun kasi buhay natin, hindi practical tayo eh. Kaya hindi natin malalaman yung ine-enjoy nila. Hindi natin maintindihan yon. Kaya din siguro, ayun yung point ko din na sila kaya naintindihan ba nila yung buhay sa ng mga binaha, tinamaan ng gumuhong mga kasi lupa. Kasi para manguha ka ng ganong pera nang ihahatid sa'yo yung ganong milyon na 48 million sa isang maleta lang. Grabe. Maleta. Paano yun? Paano mo maisip yun na gano'n? Parang hindi, kung pag-usapan nila dun sa hearing, parang casual lang eh. Parang grabe na pera eh, natid ng ganito, ganyan. Tapos hindi ko maisip. Sa Tagumpay Bay, yung kasi may leptospirosis. Isang 48 million gagawin ko, sasahudan ko yung sarili ko monthly. Hatiin ko yun hanggang years. Kasi 20K per week, napakalaki na nun. Aanhin ko yun, di ba? Kasi sa buhay natin, di ba? Siyempre, pag merong ka nun, hindi mo alam ang... 20K a week?
napakalaki nun. Ayun na yung magagastos ko. Ngayon, di ba, parang kung may 80K per month or sabi mo, sasahudan ko yung sarili ko ng 100K per month o 100K 25K a week. Di ba, parang okay na ako nun. Okay na ako nun. Kasi iipunin ko yung iba doon para basta may sistema ako dyan. May kailangan mong gastusin lahat. 25K. Kailangan mo ubusin yan. May grocery ka puno, kainin mo lahat. Visit sila. Di ba nakaka-trigger din. May kanya-kanya tayong usap tayo, galit pa tayo, pero nakakakain tayo. Nagtatrabaho tayo para kumain. Swerte tayo na pag-aral tayo ng mga magulang natin. Naghirap ng sobra yung mga magulang natin para pag-aralin tayo. Tapos tayo din, nagtatrabaho din para makakain. Yung iba, may mga pamilya na rin na pinapakain. Paano pa yung mga talagang kailangan magbenta ng buko. Kailangan magkayod ng pinanganak yung mga nepo babies na masarap yung buhay. Mayroong mga pinanganak talaga na wala kang magagawa. Mahirap talaga Hindi mo naman na masisisi yun. Yun talaga yun yung card na binigay sa'yo di ba? Kumbaga sa Pusoy way. Yan yung paano mo may papanalo yun, napakahirap naman, di ba? So yun lang din yung tapos isipin mo yung mga yan, bibili sila ng gas. May tax din yung gas na yan Ayun. Diba? Lahat, bigas. So, kahit mahirap ka, may bigas. Lahat ng ganyan. May ambag ka rin dun sa nasa maliit ng 48 million. Meron. Lahat tayo may ambag dyan. May ambag Basta ka doon. nabili ka ng kahit ano sa Pilipinas, may ambag ka doon. Helicopters. Magkano yung itong isang Gulfstream 350, $36 million, 2 billion pesos. 2 billion pesos. Ayun ang bili niya dyan. Magkano ang gasolina niyan? 1 million din. Na 100, hindi naman. Million din. 50 million siguro. Million para pumunta sa US, nag-Dubai, tapos nag-Spain. Yung mga ganyan, naka-airplane, naka-private plane, tapos yung iba lulusong sa baha. Diba? Kaya nga may sinasabi nga daw sila, di ba? Hindi na leptospirosis talaga ang sakit ng bansa Kleptospirosis. Ayan, Gulfstream 350. Dati sa baha, pag nagbaha, leptospirosis. Kleptospirosis. Credits CCTO Jessica So. Di pala, mayroon pang isa pa doon. Ewan ko, basta doon ko nakuha yun. Anyways. So tingin mo, ano lang mangyayari kaya sa ano yung magiging effect ng ito? Actually, sa nakikita ko, sa kakapanood ko, tsaka sa, syempre, kaka-scroll din ng social media, mas nagiging aware. Personal opinion ko lang mas nagiging aware yung mga tao. As in, kahit sa lahat ng antas, nung nag-rally lang nung isang araw diba? Doon sa, nakikita mo, iba-ibang tao, may mga matatanda, may militar, may mga, syempre, estudyante, ang dami niyan. Meron din mga, alam ko, driver lang din ata, may mga nagbebenta na ganyan. Sama-sama sila nandun lahat na nagrarally kasi nga, nakakagalit din naman Kahit ako, sabihin mo na, wala naman hindi ako masyadong aware sa mga balita before. Pero ngayon, parang gusto ko na tumutok sa kung ano nangyayari. Kasi nga, biro mo, billion yan Billion. Nagiging na mga tao. Nagiging open na sila. Tapos, yung isa, i-share yung mga nangyari dito na ganyan. Nagiging meme pa, kahit nakakatawa. At least, di ba, ang habol naman natin ay awareness. Kaya parang namumulat din nila lahat ng mga tao. Pero, aaminin ko sa'yo, may mga tao talaga na hindi updated ba? Oo. Lalo na siguro sa mga probinsya. Hindi nila alam kung ano nangyari na sila pa yung pinaka-affected. Nakalungkot, syempre. Actually, baka, sana naman ngayon, kahit pa paano meron na kasi may may internet naman May internet naman Facebook. Na sa Sana nga, malaman nila. Pero kasi nila. Itong corruption issues na tayo na naabutan at least natin na may isip na tayo bukod pa yun sa mga hindi natin naabutan noon. Parang paulit-ulit na rin kumaga nangyari na ang ako na mayroon na akong opinion o kumbaga na-analyze ko na ng personal ko is yung kay Estrada, kay Joseph Estrada, kaya siya na-impeach. Matindi din nun. Parang grabe, obvious na yun ng pagnanakaw na yun, kaya nga na-impeach. So, ano nangyari? After nun, na-impeach, napaltan, mamaya mayor na ulit na Maynila. Tapos, di ba? Parang nakulong pero mayor na ulit na Maynila. Kasi nga dyan napapasok yung sinabi ko, merong hindi aware. Yun.
Or, meron talaga sa Pilipinas na hindi aware, di ba? Ayun, yung sa isa pang issue is yung sa pork barrel na yung isang recent issue, yung kaila Senator Estrada at ano nga, di ba, nadawit na naman. Allege again. So, nakulong sila, tapos sabi nga na safe ka na. Safe. Hindi pa pala. Hindi pa pala. Safe ka na. Ayun, parang medyo obvious din yun eh. Alam din na nangyayari yung ganung bagay, yung overpricing ng mga ganito, ganyan. Pero, nawala na naman yung issue. Nakulong saglit. Ayun, nakulong na. Nagka-mugshot na. Tapos tumakbo ulit ng senador. Nanalo na naman. Buti nga, yung isa hindi nanalo. Diba? Grabe yung, hindi pa social media. Hindi pa social media era. Era na mabilis yung, tawag doon? Attention span ng tao. Ayan. Minsan, nanalo na naman. Gusto mong mahalin ang Pilipinas. Mahal ko naman. Mahal naman natin ang Pilipinas. Pero minsan nakakaano din, di ba? Nakakawalan din ng pag-asa. Hindi dahil sa ayaw mong lumaban, pero hindi, pero ang sasabihin ko dyan, two-way kasi. May fault na nga yung mga bumoboto. May fault na sila. Kasi, aminin naman natin, karamihan sa atin, hindi aware kung sino yung tama. Or hindi pa marunong mag-imbestiga kung ano yung mga background ng mga tao na yun, di ba? Kasi pag artista. Sige, yan, boto ko yan. Sikat yan. Ganun lang. Pangalawa, may kasalanan din yung mga tumatakbo kasi. Oo naman. Sila sila talagang may kasalanan. So, two-way kasi yan eh. Oo. Hindi, two-way. Hindi lang sila. Parang kailangan magkasundo eh. Or kailangan, parang kailangan siguro manguna yung politika, yung tumatakbong politiko. Systemic change na talaga. Yun nga yung mga term nila sa systemic na talaga eh. Sila yung nagsasabi, kaso sila rin yung nadun eh. Ang hirap na sabihin na, systemic na talaga to, pero sila rin yung nadun eh. Old faces din sa Senate yun eh. Bakit? Systemic na tong problema na to, matagal na. Pero kayo na rin yung matagal na nadyan eh. Yun lang din kasi yung tanong ko eh. Matagal matagal na. Dapat, pare-parehas kayong nadyan. Ang tagal nyo na dyan. 10 years in Senate, 20 years. Tapos yung iba, ang tagal na sa Kongreso. Pero, ganyan na, hindi pa rin naman masolusyonan eh. Teka, may tanong din pala ako dyan, di ba? Ikaw, kung ikaw senador, tapos ikaw yung bibigyan ng budget, or sabihin mo congressista na lang, congressman, ganyan, district person or something, as ikaw yung bibigyan ng budget. Alam mo ba kung paano i-apply yung budget na yun, di ka? Hindi ka naman engineer. O sabihin mong sa fisheries ka, bibigyan ng budget ng ganyan, di ba? Marunong ka ba na sa... Di ba? Again, pag nanalo ka... ikaw yung bibigyan ng budget eh. Hindi ko, ang hirap din question eh, no? Personal opinion ko lang kung bakit tumatakbo yung mga tumatakbo, di ba? Pero ito naman yung podcast natin. Ang nuggets ko rin naman ngayon, kasi ang opinion ko dati, okay kasi yung mga dating senador nung 90s eh. Yun ang mga gusto ko sila barber, sila Okay. Kasi kahit pa paano eh. Kasi sila mga talagang mga abogado, mga attorney. Talagang, sila Drilon, sino yung maliit? Flavier? Yun. Juan Flavier? Sila Flavier, sila Miriam Defensor. Yun, talagang mga abogado kasi sila eh. Talagang nagawa ng batas. Talaga sila? Mambabatas talaga. Yung mga ngayon, diba, bakit katatakbo nang wala ka namang Kasi bakit kasi pwede Robin Padilla. Yung mga lahat eh. Masakit idol ko pa man din si Robert Jaworski. Hindi ko naman siya idol na idol. No? Pero si Jawo. Yan ang mga nagpaumpisa ng mga sikat na personality tapos tumakbo sa politika. Si Jaworski. Sinundan ni Dudut. Pero sige, sabihin mo na, meron ka namang team eh. May team ka naman sa likod. Kung meron magaling yung team mo, edi baka nga naman, okay, sige. Tapos, may team sila. Sigurado may team yun. May mga researchers, may mga abogado rin, may mga legal team sila para mas maintindihan man lang nila. Pero, di ba? Pero sa'yo rin manggagaling kasi yung directive madalas eh. Yun na nga eh. Kaya nga, di ba, sabi nila pag mag-a-apply ka ng yung entry-level job, college graduate, daming requirements, no? 2 years experience, ganito, ganyan. College graduate mo lang eh, paano ka may experience? Pero pag magsesenador ka o magpe-presidente, hindi kailangan. Ano ba requirement? Celebrity for 10 years, 20 years. Di ba, hindi man lang kailangan na graduate ka ng hindi natin, ayun yung batas eh, wala tayong magagawa. Point mo na parang mas ano ba tawag doon?
mas metikuloso pa yung mga maging mas, private companies kaysa dun sa tumatakbo politika sa Pilipinas. Pero so tayo din, bilang tayo yung para silang nag-job interview sa atin. So maging mas rin tayo, metikuloso sana tayo. Tama. Sa pag or hindi ko na rin alam. Napagod na. Kasi merong minsan magaling pero naman, hindi mo na rin malalaman kasi sila lang din makakalam kung mabuti silang tao hindi. Minsan may ganun kung nagnanakaw ka hindi naman na natin malalaman yun. Hindi, may isa lang akong sinisisi dyan sa corruption na yan yung mga Espanyol talaga. Mga Espanyol. Doon natin nakuha yun Paano mo nasabi na sa Espanyol natin nakuha yung paliwanag mo? 300 years kang minagmalupitan. Isipin mo dati ang tawag sa atin Indio. Mm-hmm. Ang mga Indio lang tayo doon, mga basura lang tayo. Mga lower level tayo. Tapos, di ba, doon na sa records na parang yung mga pari ay inaabuso ang ating mga kababaihan noon. Pari na yun, So, no offense po doon sa mga Catholic priest nating nakikinig ngayon, kung meron man. Hindi, yung mga, naman yun mga praile. Hindi. Meron yun nga, yung mga praile. Diba? Tapos, yung pag meron ka isang kilos ka lang na mali, baka nasunggabang ka na ng baril sa baril mukha. Na may di ba? Na may kutsilyo. Oo. Tapos doon nagsimula yung term na katulong o kaya kasambahay. Sila yung gumawa naghikayat sa ating mga Indio na maging ganoon di ba? Mm-hmm. Kaya yung korupsyon doon natin siguro malamang nakuha. Doon na natin na ang tawag doon. Ayun yung isa sa mga na-impart sa atin. Na-impart sa atin. Naipamana. Yan. Pinamana ng mga Espanyol sa atin. Tandaan nyo, pinamana ng mga Espanyol sa atin ang korupsyon. Tapos yan, yung point na yan, medyo masakit nga pag nababasa mo na, di ba, ang dami-daming sumakop sa atin. Yan, Espanyol, Hapon, Amerikano. Minsan may mga nagpo-post na dumating na tayo sa point na sana nagpasakop na tayo sa Hapon para at least kasi di ba ang ganda ng Japan ngayon, talagang Japan isa sa mga tinitingala na nation yan ngayon first diba? World country. Pag nasira yung kalsada, kinabukasan gawa agad, hindi tumatagal ng to think na talagang lagi pa silang ninadali ng mga natural disaster, earthquake, tsunami, etc. kung ano-ano. Tapos makakabasa ka na ng ganun kung pag pinag-aralan dati na talagang kung pagsamantalahan tayo ng mga Hapon noon, mga Hapon na sundalo dito, talagang mga, ayun din, ganoon din. Mga babae natin, tapos mga tao natin, pinagpapapatay. Tapos ngayon makakabasa ka na sana na sakop na lang tayo ng Hapon sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Ang sakit. Parang, di ko alam kung tumatama sa iba yan, pero sa akin talagang medyo, grabe naman. Tindi nun hindi. Yung ibang mga sumunod kasi na henerasyon, parang hindi na nila ramdam kung ano yung mga dinanas ng lola at lolo nila before. Yun yung masakit Wala pero kasi masyadong connection. Pero kasi yun parang yun nga, 'di ba? Corruption din naman ng human rights Kung wala kang support sa human rights, corruption din yun considered, 'di ba? Yun dun sa mga bata ngayon, sana maging aware ba na naghirap din tayo before na ganyan sa mga Hapon. Lalo na mga Espanyol. Although, ikaw, Espanyol ka Ikaw din. Pero isipin mo, nung pre-Spanish era, may corruption na rin kaya doon? Tingin ko meron, Meron na rin siguro. Wala pa lang hindi pa lang nako-coin yung term na corruption, pero... Dato Soliman, meron akong isinubi na tatlong supot ng baka para sa iyo. Ang galing yan. Doon sa kinatay na baka, ang nagkumuha ako ng 2 extra para sa iyo. Sige, Cornelius. Dali mo na yan sa likod bahay. Sige, luto kong kaldereta. Unang panahon may kaldereta na. Isipin mo, anong ikukorupsyon mo nung unang panahon na yun? Dahon? Kasi pa lang nun Trade pa lang barter system. System. Pero tingin ko nga naman, posible naman na may korupsyon na nun. Meron na, maano lang. Siyempre, hindi hindi widespread. Kasi doon, barangays saka personal, yun na yung sinasabi ko na parang personal pa lang. Level. Personal level pa lang. Wala pang masyadong apektado. Or kung meron man, small kasi scale. siyempre, tyranny dati, di ba? Tsaka tawag, monarchy, mga...
Kasi may kanya-kanyang ano yun eh. Barangays ang tawag doon sa sakop nila. Barangay Cebu. May isang raha lang doon or datu. Meron akong 3 kilo. Lapu-lapu. Alam na kagad yung kilo eh, no? Ano kayong measurement nila, no? Isang palad. Lapu-lapu. Mayroon ako ditong lapu-lapu. Lapu-lapu. Lapu-lapu rin kaya tawag sa lapu-lapu dati. Anong luto mo dyan? Scabeche. Kung naman mangyari sa future natin, edi anuhin natin. Ako may hope. Nakikita ko na nag-open up na. Ang ano lang sa akin, may hope ako na nagiging aware na yung mga tao na mumulat na sila. Kasi kikita mo naman sa social media ganyan. Tsaka may iba na yung galit eh. Ramdam mo na iba na yung galit ng mga tao. Sana magtuloy-tuloy. Sana magtuloy-tuloy yung perfect balance of awareness, galit, at respect. At siguro yun, kung meron man akong last suggestion or last words para sa ating podcast na ito, no. Ang gusto ko talagang pagtuunan sa school, yun lagi ko naman sinasabi yun, no. Yung GMRC, ano bang ibig sabihin ng GMRC? Hindi ko nga alam kung may GMRC. Good manners and right conduct. Diba? Good manners and right conduct. Sana maging mas seryoso tayo sa GMRC. Hindi lang siya yung parang saling pusa na subject. Yun talaga yung kailangan natin sa bata pa lang. Dapat meron ng good manners and right conduct na tinuturo sa atin na masamang magnakaw, masamang manglamang sa kapwa, masama yung mga pinaggagawa nila ngayon. Alam mo ang maganda? Di ba kasi tinuturo sa atin yung GMRC dati. Yung mga tinuturo naman ganyan. Pero alam mo, dapat isama nila yung karampatang parusa pagka dilabag nila yung mga ganyan. Makukulong ka ng 10 taon pag ginawa mo yan. Isa yun. Maganda yun. Tapos dapat ang field trip ng GMRC noon, dun sa kulungan. Diba? Nakapila kayo, nakagapos kayo. Itong mararanasan mo pag ginawa mo yan. Yan dapat ang dun. More of, diba? Pero kung ano man yung style yan, kung ano man yung pagbabago sa sistema ng educational system na yun. Yun, mas gusto kong mapagtuunan sana ng pansin yung GMRC na yan. Yun, maganda yun. Sa mga bata ngayon. Kasi dapat makita nila kung ano yung mga mangyayari, ano yung mga magiging results pag ginawa mo to, pag ginawa mo yan. Pag naging mabuti ka, ito yung mangyayari. Pag naging masama ka, nagnakaw ka, ito yung makukulong ka ng ganito. Diba? Parang may bata pa lang, may takot na or aware, kung di man takot, kung medyo sensitive tayo sa word na takot. Takot, huwag yung takot. Pangit. Pero di ba, ayun na nga yun na nga yung, dahil sobrang nagiging soft tayo sa mga gano'n na, dapat takot tayo na magnakaw. Dapat takot tayo na makulong. Dapat takot tayo na gumawa ng masama. Dapat takot yung anak natin na gumawa ng masama. Di ba? Ayun, dapat ma-instill natin yung fear of doing bad things eh. Masyado tayong nagiging soft sa Talaga. Para ka ng hindi, ganito. Para ka ng ay, ganun ba yun? Do you naman? Boy, ganun yun. Doing bad. Ayaw mo na matakot yung mga bata o matuto yung mga bata na gumawa ng masama? Hindi. I-point mo na lang sila sa tamang direction. Huwag mo na takutin. Hindi mo tatakutin ng puwersa. Hindi, 'di ba? Magkaiba yung natin sa fear eh. Magkaiba yung pananaw natin tungkol sa fear eh. Kasi kung takot ka gumawa ng masama, takot talaga akong gumawa ng masama o takot ako magnakaw kasi makukulong ako. Yun ang biggest fear ko even before, kahit dati makulong eh. Parang grabe nakakatakot makulong. Pero yung pag kita mo yung kulungan, tapos nadong ka, nakaupo ka. Wala akong magawa. Sakit pa yung di ba? Wala pa yun. Nung matanda ako na nalaman na may mga ganun-ganun, di ba? Magsasabong. Pero di ba? Parang yung wala kang freedom kung gusto mong pumunta dito, gusto mong pumunta dyan. Mawawala yun. Kasi takot ka makulong. So, dapat, takot ka rin na magnakaw. Huwag kang matakot na gumawa ng Huwag kang matakot na gumawa ng mabuti sa kapwa mo. Huwag kang matakot na tumawid sa tamang tawiran. Gets ko naman. Dapat matakot ka na tumawid sa hindi pedestrian lane. Kasi pag hindi ka tumawid sa pedestrian lane, mababangga ka. Pag nabangga ka, namatay ka, wala kang laban. Dapat takot ka na doon ako dapat tumawid kasi takot akong tumawid dito. Yung mga ganong basic na takot ako magtapon ng basura sa kanal kasi pag nagtapon ako ng basura sa kanal, babahain, kawawa naman kami tsaka yung ibang tao. Yung ganong takot. Gets ko yan. Pero yun, root word mo pa rin takot. Ay sa akin naman, ikaw yung sa side ng takot na ganyan. Ako sa side ko naman, papakita mo yung rewards. Hindi takot, rewards. Both.
Yun yung sa akin. Pero pwedeng both din mag-apply siguro. Basta for the good of all. Kasi kaya habol naman natin dito ay harmony. Yeah. Harmony naman sa di ba? Sa isang bansa. So ayun. Pero sana, 'di ba, aware nga tayo na ganyan yung pag-welcome natin, yung pag-aaklas natin ng sama ng loob natin o paglalabas natin ng sama ng loob sa social media man or sa sa ibang forms ng media platforms ay sana hindi lang natin ginagawa for clout or for para na sumikat. Wag tayo maging piggyback rider sa issues. Tulad ng ginagawa namin ngayon. Tama. Pero kung magsasalita kayo or mag-search muna tayo. Parang alamin talaga din natin. Wag din tayo masyadong emotions agad. Parang think before we act, think before we speak. Kasi kung sino-sino na yung sinasabi din ng mga witness ngayon or ng mga state witness or mga resource person. Lalong gumugulo. Di ba? Hindi natin alam kung totoo o hindi. Parang, yan, kasama pala si gantong senador. Ay, ano talaga yan? Ay, grabe. Kaya pala hindi sumama sa rally kasi ganto, ganyan. Parang, sinabi lang naman ng tao. Diba? Search muna natin. Tanggapin muna natin. Huwag muna tayo na porque sinabi nun. Kasi nagsalita nun, magnanakaw, tsaka dating sinungaling. Tapos, sinabi niya lang sa Senado, papaniwalaan agad natin. Kala nung tao, black and white lang Pag sinungaling, mali na lahat yung sinasabi. May gray area dyan na may sinasabi siya ng totoo, may sinasabi siyang hindi. So, kaya nga siya ginigisa, diba? Para lumabas kung ano yung totoo sa hindi. May mga sasabihin niya na hindi muna totoo. Tapos, gigisahin siya para mahuli kung totoo talaga yun o hindi. May mga napapatunayan na totoo, may mga hindi din. So, tayo din, bago tayo magsalita, napakadali kasing magsalita ngayon. Words are cheap ngayon di ba sa social media. Napakadali sobrang dali. Muna tayo? Mag-search tayo. Search i-digest muna natin yung digest issue. Muna natin. Kasi kami, kaya namin napili itong topic na to kasi syempre affected din tayo. Ako, gusto ko rin isabihin yung opinion ko. May opinion tayo, pero hindi naman sinasabi kung tama to or hindi natin alam kung throughout this episode, kung nanira ba tayo, Pero based din naman doon sa mga news. Kumbaga disappointed talaga tayo. Disappointed tayo. May galit, pero kasi may may mga evidence na yung pinagsasabi naman na natin dito. Kasi mag-grocery ako, mapupunta dun sa 48 million na sa maleta. Diyan ang ebidensya, ghost project na nga Talaga naman. Anyways, thank you for listening. Kumabot po kayo sa point na to, ha? Unang sabak natin, medyo stressful agad, Pero, yan, susubukan natin sa mga susunod. Medyo light lang episodes natin. Tapos, talagang dahil bare months na, dadamihan na siguro natin, Dadamihan na ba natin talaga? Sige nga. Gawin natin. Sige nga. Yan, challenge natin hanggang matapos yung December. Weekly. Baka may project ka rin. Nandiyan, Meron tayong mga kung iba-ibang kung ano ilalabas natin. Ghost Project. Ayun, maraming salamat po sa lahat na nakinig sa aming 114 na followers, subscribers. Hindi ko alam kung tunay yung 114 na yun. Parang 50 plus lang ata. Thank you pa rin. Salamat po sa pakikinig sa Digi Natives kung saan ang kwentuhan sa inuman ay dadalhin namin online. Ay, ngingiti ba? Taki!